Panginoon na mother. Like no other good. So samtang capable pa mo take care sa inyong mother, do that before it's too late. No, before it's too late. So we welcome and we thank you for all the mothers that are here this morning. Amen. Sa atong mga visiting mother. No, salamat sa inyong presence. Okay, so today is Mother's Sunday. Mother's Sunday, mga kaigsunan, and ang title sa atong message karon is Jochebed's Courageous Love. So, kinsa man ni si Jochebed? Mao ni atong isgutan, mga kaigsunan. Naa siya gibuhat nga very courageous. Very dangerous decision nga gibuhat niya para sa iyang anak. And I know that all the mothers today muagi sad kaana sa imong kinabuhi nga mura ba og di na igbali nimo nga madaot ang imong kinabuhi for your children. Kanang imo nang gilatag ang imuhang safety murag mawagtang na just to protect your child. Kay baw maging mga mananap ana. Duula na ang kuwan be kanang piso niya nang himungaan diha. Di ba? Pirmahan din ka. Grabe, kay baw ang nature ana. Manok, langgam, iro, o kanang iro nga bagong nanganak, kuha na yang itoy. Ayaw na lang yun, daga na lang. No? Makaingon yung kag, run, run. Dagan yun. Kay ingon ana ng instinct sa usa ka mama. No, o sa kuan pa pinulungan makigkamatay na para lang i-protect iyang mga anak. Pero ang sad part pag nadagko ng mga anak, musukol na. Tubag-tubagon ng mga anak. Oh. Nya ngano tubag-tubag makase mong mama? Nanawag man di tubagon. Tanawa na mo tubag pag yun. Kusog na mo sukol ba? Di ba no? Kusog na mo sulti og bati. Pinasinggit pa. Pero wala kay baw ang mga bata, ang mga kaning mga anak kung unsang sakripisyo ang gibuhat sa inahan sugod sa pagmabdos. Akong asawa mabdos man karon. High risk kaya pagmabdos kay naa naman siya sa edad nga high risk. Anak na lang. No, so nasa siya pang high risk nga doktor. Dili lalim. Ang pag-amping, ang pag-antos, dili lalim gyud. Ang pagpanganak, ang labor, mga kaigsunan, ang pag-labor pa lang. Di man sad lalim sa mga bana kay di man sad matug, nasgawas sa ospital. Ana ba nagawas dito sa waiting area, di pud matug, magsige pug manok-manok, ana. Di pud lalim pero mas grabe man tong intawong gabati. Asa makahitag nindot anang word bati. Di ba mo bito gitawag ni siya gabati? Kay wag yun nindot anak. Wag yung feelings nga nindot anak. Ang mga babae na yung makarelate ani nga mga naminyo na. Yan ay mga anak. Kamo mga young people, kiat-kiat mo, gara-gara mo, uyab-uyab diha, niya pagkahuman, mo kibaw, padong day mo, masakit na. Di lalim, oy. Nagtuo mong nindot. Nindot, inigawas nas baby. Pero ang labor, pirting sakita, anha kitag tuno mga kaigsunan nga lain-lain og kanang nota. Pero ang mga anak sa dihang mudagko na, makalimot, dili kahibaw anak. So, today, atong atong tagaan og merit ang mga mother. Tagaan nato sila og paghinumdom ang mga inahan nga nagantos para ianak ka, para patubuon ka. No? Dili para musukol ka. So, Jochebed. So, sa di pa nato siya isgutan, let's all stand, mag-pray ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to honor
all the mothers this morning, O God, in this room. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for giving us a mother to take care of us sa dihang gagmay pa mi. And I pray, Lord, that you will bless all the mothers today, that they should follow your guidance so that they could also take care of their children according to your will. And thank you, Lord, for all the young people that are here today. And I pray that you will bless all the young people, oh God, to love their parents as long as they can. And help them, oh Lord, to do it for your glory and honor. And Lord, I pray that you will use me once again. Empower me, oh God, to preach your word this morning. And may you please bless also our visitors today, that you will give them wisdom to understand this message. For your glory we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So, kinsa man si Jochebed. So, she is the mother of Aaron. She is the mother of Moses and also Miriam. So, ang atong isgutan diri, ato lang sa ipadaplin si Aaron. Alright? Ang ato lang sa isgutan diri si Moses og si Miriam. Sila usay apil ani nga senaryo og sa salida pa, wala say rule ani si Aaron, daplin sa Aaron. Okay? Now, number 1, tuluran ni kabuk mga kaigsunan. Number 1, she fearlessly hid her son. Fearless gyud mga kaigsunan. Ngano man nga nahitabo man nga fearlessly gitago niya iyang anak. Nganong itago man? So ato sa kuhaag background mga kaigsunan in Exodus chapter 1, 15 to 16, then atong i-jump sa 22 ang mga gikinahanglan na nato nga mga verses. But I will explain to you a little bit kung unsa ni siya mga kaigsunan ang pasabot ani. So in Exodus chapter 1, dili na to makitaan mga igsoon. Ang usa ka hari nga buutan kayo. In verse number 15 to 16, the Bible says, "And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shipara, and the name of the other Pua." So nganong gipakig-istoryahan man sa hari? Kay ba mo sa nahitabo mga kaigsunan? Tungod kay nakita sa bag-ong nipuli nga hari nga wala na nakaila ni Joseph. Kay sa dihang ang hari magod nag-welcome ni Joseph og natabangan ni Joseph og ayo nga nilambo mga kaigsunan panahon sa famine. Gitabangan ni Joseph ang hari sa Egypt, and Egypt became prosperous because of Joseph. And the Hebrews are welcome sa Egypt. Nadugay nga panahon nilabay mga kaigsunan, namatay na ang hari. Ang nipuli nga hari, nakita man niya that Hebrews are mightier than the Egyptians. Dako na nga problema. Nakuyawan ang hari mga kaigsunan. So ang gibuhat niya, delikado niya, ato ning ikuan population control. Kay basin nga maggubat ba, unya muside sila sa kaaway, so lupigon ang mga Egyptians. Kanang mga wicked mind ba, wala pa gani gibuhat dautan, naa na kay mga gibuhat nga mga lakang to prevent ikaw na hinuon mo'y nagpasakit. So ang gibuhat nila, gitagaan nila heavy burden ang mga Hebrews. Gilisod-lisod nila, gipabuhat nila bricks, gipahimo nila og kanang dagko nga mga projects. So, lisod na kayo. Ang nakanindot, the more nila gi-persecute, the more nila gilisod-lisod, the more naglig-on ang mga Hebrews. Amen? If you are just going to stay godly, if you are just going to stay with the Lord, bisag pila pa na ka persecutions agian nimo, it will strengthen you. Mga kaigsunan. So ang katawhan sa Ginoo, bisag unsaog daog-daog, bisag unsaog sakit, mukuan gyud, mulig-on gyud, mudaghan gyud. So nanaghan og samot. Na problema ron ang hari. So ang iyang gibuhat, pinaka-worst nga decision, mo ni, istorya niya ang mga midwives. Darayang giingon sa verse 16. And he said, "When you do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools,
If it be a son, then ye shall kill him. But if it be a daughter, then she shall live. Tanawa ra gud ka wicked, wa pa gani siya hilabti. Nagduda ra siya, mupatay na siya. Mo na nga panahon nga naa si Jochebed, mga kaigsuunan, nagmabdos, aning panahon na. Look at verse number 22. And Pharaoh charged all his people, kay wala man ni sugot ang mga midwives. Nagtago-tago man sila, gispare man nila ang mga Hebrew children, nahibawaan sa hari, mga kaigsunan. So ang gibuhat sa hari, and Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive. Kaya wa man isugot ang mga midwives. Naluoy man sila sa mga Hebrew children. Unya, gibadlong sila sa hari. Unsa man ni inyong gibuhat? Ningon din ang mga midwives, katawanan kay ilang tubag. Nakita mo gud namo nga lively kayo ang mga Hebrew mothers. Malipayon kay sila ba? Why nahimo ang hari? So iyang gibuhat, gibanduan niya iyang mga katawhan, makita kay mo anak bata nga lalaki, ipanglabay sa river. Maldito no? O karon, kung ikaw nagmabdos ka, aning panahona, nanganak kag lalaki, what will you do? What will you do? Well, nahitabo mga kaigsuunan ni Jochebed. In chapter 2, verse number 1 and 2, the Bible says, and there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi, and the woman conceived, and bare a son. And when she saw him that he was a goodly child, she hid him 3 months. Dili lalim magtago og bata for 3 months, nga naay magsigig pangita og bata para patyon. Unsaon kaha na inighilak? Wala naman nagidetalye diri, but we can make an imagination. Dili pwede ang bata nga di mo hilak, kay in fact inig anak-anak pahilakon gyud na. Pag ang bata dili mo hilak inig panganak, bunalan. Pero inigdako na ang bata, pag mo hilak, bunalan. Pahilomon ba? Bunalan para pahilomon. Hilom, di ka mo hilom. Pero paggawas, basta di mo hilak, kay bunalan gyud para mo hilak. Ituwad pa. Di ba? Ituwad. Hilak. Oh. So kung imo imagine ba, wala tingali ni pahilaka ug asa ninya gitaguan mga kaigsunan, wa man gitug-an sa Bible. Pero iyang gitago for 3 months. Unya kay bawo biya ka sa unang panahon mga igsuon nga diyo biya na ang mga soldier nila nga mag rubing ba. So unsaon ka na niya, giunsa to niya, what a brave decision. Mo ni nakaingon ko ba, what a courageous love. Nga bisan ng iyang kinabuhi, mga igsoon, iyang gi at stake just to protect her son. Tayo pa, mga young people, naka-imagine mo, ani? Karon ang ato ra mamakitan nga, na mga drawing ba nga, samtang nagduyan, ang tiil mo gigamit ba? Nagduyan, ana, nya namlansa, nya pagkahuman nagluto. The image of a mother. Buhaton tanan para lang ma-sustain niya ang panginahanglan sa mga anak. No? Salamat sa mga mama. So si Jochebed, mga kaigsunan, nag-atubang og kuyaw kaayo nga kanang situation. But fearlessly, gitaguan yun niya. Ikaduha, nga ato makita kang Jochebed. She placed him in a tar-coated basket in the Nile by faith.
ang pagtuo ni Jochebed, naka-appreciate yung ko mga kaigsunan. I believe it was the wisdom that God gave to Jochebed nga mauna iyang buhaton. Ang giingon sa hari, ilabay sa river. Ang iyang gibuhat, gibutang pod niya sa river, pero wala niya gilabay. Gibuhatan niya og basket, gibutangan niya mga kaigsunan og tar para dili malunod. So atong sundan ang story, Exodus chapter 2, 3-4. The Bible says, and when she could not longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. So gibutang niya dito sa river. Gipaanod niya mga kaigsunan. So unsa man na? Unsa ma-imagine na to? Uy, unsa ka careless nga inahan. Oh, no. Dili siya careless. Puno lang gyud siya pagtuo. Giintrigo niya when she released her child in the river. Iyang giintrigo sa Ginoo mga kaigsunan. Giintrigo niya sa Ginoo, Lord, ikaw na take care ani akong anak. Tanawa, unsay may gibuhat niya mga kaigsunan. Sa verse number 4. And his sister stood afar off to wit what would be done to him. O, sa may imong unahuna, anak, kinsa may nagsugo aning Miriam. Ang igsuon ni Moses, mga kaigsunan, naglantaw sa halayo, nagmonitor, samtang giluno dito, gipabantayan niya sa iyang anak, asa padung. Grabe pagtuo, no? So, samtang gatanaw si Miriam, wala siya control, asa niya i-drive ang basket. Pagtuo ra gito kung asa to ianod mga kaigsunan. Pwede to makitag sundalo, patay. Pwede to makitaan o mga bisan kinsa nga mga lalaki nga nasuguan mga igsoon sa Pharaoh, patay ang bata. So kuyaw kayo, sometimes sa atong kinabuhi ang mga mama, no? Sa kinabuhi sa mga mama, usahay, mulawig lang sila mga kaigsunan, nga wa sila kahibaw kung unsay may tabo. Nagkupot ra gyud sila sa ilang pagtuo. Ug di na lalim nga desisyon. Amen? Si Jochebed, mga igsoon, naghimo siya desisyon nga mas kuyaw pa kaysa kanang katong pagtago niya. Kaya wa naman siya, di na, gibuwag na gud sa tubig. Dili na siya makahimo dito kung unsay mahitabo. O takaybaw, unsay nagpuyo sa river. No, kung makaingon tayong river, na buhaya, no? Basig na ibitin. Posible ba? Oh, unya, kaybaw ka, basta na maglihok-lihok. Gunaw ng pagkaon, eh. Pwede. Pero, mga igsoon, inubanan sa iyang dakong pagtuo sa Ginoo, iyang gibuhian dito, unya si Miriam gipatan-aw, asa padung ang basket. So, what a faith kung atong isgutan. Unsa kadako nga pagtuo nga i-release ni imong anak nga imo ganila gitaguag 3 ka buwan because you don't want your child to die. But at that moment, sa dihang gibuhian niya ang basket, mga igsoon, i-feel ninyo, unsay gi-feel ni Jochebed. I-feel ninyo. Sakit kayo eh. Wa nakakaibaw kung sa'yo mahitabo. Bahala ng Ginoo ginani. Wa na siya control. Di na siya ka-protect. Di sama atong 3 ka buwan nga iyang gitaguan. Na, usahay ang mga mother mo, abot ang panahon nga i-release ninyo inyong anak. Going to school the first time, nga imong anak patong eskwelahan, di yung ka mahimutang, oy. Ang first time ni Timothy, ako may naghatod sa school. Ang kuyog ta ato, no? Nagkuyog mi. Ang first time na mo, nagginuptanay mis kamot kong asawa, saman, sigurado tani. Eskwelahan, ha? Eskwelahan. Kuyawan mi, oy. Usa kay may tabuan nino.
Tuon man, nagyo na hitabo. Usa ka adlaw sa iyang eskwelahan, piliting daghanan dugo diri. Ang iyang sanina, daghan dugo. Kay naigo ni diri iyan diri sa bangko sa iyang classmate nga gadanghag. Pag uli sa mong anak, wa na ngipon diri. Mo na ga problema na iyan diri karon. Kay diri murag ni atras man niya, diri murag mo ini ni grow kay naigo man iyon diri. Wala kay ngon ko lisura gyud ani kanang wala ka diha ba to protect your child bitaw. So, first time mulakaw ang imong anak padung sa eskwelahan, first time. Grabe ang imuhang struggle. Magsige apong intahon nya ang oras wagod ko mulakaw narami dito sa eskwelahan nagpaabot hantod mo mang eskwela kuwate mahimo ani di man ta makuyawan man may mulakaw kay basig unya pangitaon may baka na kuan mga igsoon eskwelahan na kani river unya knowing nga naay mo patayay og mga bata. Ug wa na siya mahimo kung panalitan na ay magduda, unsa man na niya kuman languyon to dito. Unsaon man na niya. Unsa may mahimo ni Miriam? Wala. So by faith, gipalutaw. Mga igsoon. Number 3. Atong tan-awon, unsa may resulta sa iyahang gibuhat. Her courageous love were rewarded. Ang iyang courageous love gi-reward mga kaigsuonan sa Ginoo. In verse number 5 to verse number 10, nindot kaayo ang nahitabo. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river. And her maidens walked along by the riverside. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. No, kanang mga anak sa hari, anak sa Pharaoh, mga kaigsunan, naman ginay magkuyog, may muserba. So nakita man si anak ni Pharaoh, ingon ni siya, unsa man ang galutaw? Adto daw, kuha daw. So gikuha tuod mga kaigsunan. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And she had compassion on him and said, "This is one of the Hebrews' children." Kakuyaw. Tuwa na adto sa anak sa hari nga nagmando nga patyon ang mga lalaki nga bata. Ug tuay bata nga naglutaw-lutaw. Mga igsoon tan-awag unsay lihok sa Ginoo, when you trust God, look what God will do. Tuwa mismo, mga igsoon, sa puder, sa nagmando nga patyon ang mga batang lalaki, naadto ang bata. Di ba na si Miriam? Look at verse number 7. Then said his sister, si Miriam, to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew woman, that she may nurse the child for thee?" Okay. Naara dito si Miriam, nagtanaw man siya asa padung ang kuan, nagsunod-sunod siya ba? To nagikuha man sa anak sa Pharaoh, duol din siya. Uy, Hebrew man nga bata. Duol din siya. Gusto ka nga pangitaan ti ka og mo nurse nga Hebrew para mo take care anang Hebrew child? Sa may tubag kaha ni Pharaoh's daughter. Verse 8. And Pharaoh's daughter said to her, "Go." Go. And sa gibuhat, mga igsoon, of course. And the maid went and called the child's mother. Ang iyang pagtuog, gibuhian niya, mga kaigsunan, gitugyan niya sa Ginoo. But what God did, gibalik safely. Safely. Usahay lang, di ta kasalig sa Ginoo what God can do to us.
And that is why we are the one trying to protect ourselves from our enemies. But it is God who really can protect us. Muna yung lesson diri mga kaigsonan. Si Jochebed, dili na niya kayang itago ang bata mga igsoon kay dako na. Iyang gi-release sa kamot sa Ginoo. So gibuhat sa Ginoo mga kaigsonan, gibalik sa iya nga di na niya kinahanglang itago. Di na niya kinahanglang itago. Mga igsoon, in verse number 9. And Pharaoh's daughter said unto her, paminawa ha? Take this child away and nurse it for me, and I will give thee the wages. And the woman took the child and nursed it. Libre pa ang pagbuhi. Naapay sweldo. Asa mo ana mga kaigsuonan? What I believe sa Ginoo mo nang di na to ma-experience ang aning experience mga igsoon. But I believe it is a faith of a mother. Mga igsoon that can do this. It is a mother's instinct. Mga kaigsuonan, nakasalot jud ko ani ni Jochebed. Grabe ang iyang courage. Grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo. Kaya nag-expect magito siya mga igsoon. I believe before na niya gibuhat samtang gabuhat siya, ga-wave siya sa basket mga igsoon, nagsigito siya gampo. Nagsigito siya og gitugyan niya sa Ginoo ang tanan ba? Nagsigito siya, Lord, ikaw na bahala ani. I believe mo na nahitabo mga kaigsunan. Og sa dihang nahuman na, Lord, mauna ni. Ngano nakaingon ko ana, kay nganong iya magipasubaybayan. Mura ba ga-expect siya unsay may tabo? Hello? Muna kamo mga young people, even sa mga papa, paminaw mo sa inyong mga papa, kay kaning mga ginikanan, mga kaigsunan, mother and father, when they say something to you, mga anak, naagyud nay kapadulngan. Nga kung imo nang i-disobey, perting paitas kinabuhi. Could you imagine mga igsoon nga kung si Miriam, wala to nituo, naglingaw-lingaw na tong iya, na wala to siya ni sunod ba, wala niya gibantayan. Sa diyang gikuha sa anak sa Pharaoh. Kung sa kay buhaton sa anak sa Pharaoh, sila po'y magsigtago-tago, kuyaw, gihapon ang kinabuhi. Mga igsoon, kaya tuan naman dito sa sud. Amen? Walay Miriam nga makaduol, nga moingon, pagitaan ti ka og kwan, og mo atiman sa bata. Wala. Pero mga igsoon, naamay inahan nga nagmando sa iyang mga anak. Pasalamat sa taning Miriam, kay ni tuman. Ako nagtuo man jud ko gisugot to si Miriam. Amen. Nagtuo man jud ko nga nisunod dito siya sa iyang mama, gipasundan. Ug ang mama tungod sa iyahang pagsalig sa Ginoo ug sa iya mga pag-ampo mga kaigsuonan ni come up nga mao toy mahitabo. Ug nahitabo gyud. And I believe that she did not even expect nga mao ni resulta. Ang reward mga kaigsuonan sa iyang gugma, ang reward sa iyang pagtuo mga igsoon, gibalik sa iya ang anak plus more. Naana siya ikabuhi, giswilduhan pa siya. O di ka malipay anak, nga ikaw at imanon nimo imong kaugalingong anak pero naay nagswildo nimo. Hello? Pagkaninduta nagkinabuhi Verse number 10. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son. Tanawa siya nitabo. And she called his name Moses. Tanawa, ing nako kundili na kabubuton sa Ginoo,
dili man si Jochebed ang naghingalan kang Moses nga Moses. Kabubuton gyud sa Ginoo. Ang anak man sa Pharaoh mo'y naghatag og ngalan nga Moses. Why? And she said, because I drew him out of the water. Mo nagitawag niya og Moses. No? Kinsa naghingalan? Egyptian. It must be the answer sa prayer mga kaigsunan ni Jochebed. It must be the reward of God to Jochebed sa iyang pagtuo mga kaigsunan. No? Di mo ma-imagine mga kaigsunan. Sana mo basa ka ani, mura ni diretso-diretsoon. Okay lang. Pero tanawa ra gud, go deeper. Understand it well. Unsa ka grabe kung mutuog gyud tas Ginoo mga kaigsunan. Unsa kanindot ang mahitabo sa atong kinabuhi kung atong ibutang atong kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo. Lord, you do kung unsay makapalipay nimo. Pero problema nato, magkita kitag kuyaw, surrender man ta. Makita ta og kuan wa nay ang makalimot tas Ginoo eh. Mga ikay din ta sa atong punbok kinsa may makatabang nato ani. Uy, usaray number mga kaigsoon ng makatabang Jeremiah 33:3. Do not call to people, you call unto the Lord, you call unto God, and He said, and I will answer thee. O tanaw ka na mga amigo nimo sa dihang dako kay kag panginahanglan. Subscriber cannot be reached. Please try your call again later. Di ba? Unya pagkahuman, niring ka jud, niring. Uy, niring, salamat. Nik. Gikat man. Kaya na siya idea nga na kay problema. Okay ba na ka? Majority of friends, doon na mo because you have something. But if you lose that very thing, nga nakaingon, nga nakay friend, they will vanish. Amen? Mga wagtang na sila. But you know what? There is one friend that will never turn his back from us. And his name is Jesus. His name is Jesus. Nga sa diyang gikawat ang human race, mga kaigsunan, Jesus never turned his back. He came down to rescue us from the enemy. He came down. He gave up his life. Amen? To save each and every one of us. Unya, ang usara iyang gihangyo na to. Tanaw ra gud sa iyang gihangyo na to. Go and tell someone else. Go and tell someone else. Kay naay Pharaoh karong panahon na mga kaigsunan nga dili lang kay lalaki mo iyang pamatyon, hasta mga babae. Iyang dadon dito sa impyerno. Pharaoh was the image of the devil. And you know what? The devil today is so subtle. Nagsulob na siya mga igsoon og sheep's clothing. Some of them naanay mga airtime. Naanay airtime. Mas daghan pa sila og airtime kaysa mga tinuod nga mga mensahidor, no time. Luoy no, tinuod na untang nga mensahidor, no time. Okay nga naman, nagsipangita sa ilahang kinabuhi. Atong ambitan mga igsoon ang pagtuon ni Jochebed. Knowing. Nga kinabuhi sa mga Hebrew dito sa Egypt mga igsoon, dili anak ka sufficiente ka na bang abundant ba? Kay mga kuan naman sila dito. Mga sulugoon ba? Most of them. Nga nagsalig ra sila sa panggobyerno sa Egypt. Of course, namatay na gutong Pharaoh nga nagpangga mga kaigsunan sa mga Hebrew. So gihimo silang mga slave. Gipahimo silang bisag unsa na lang. Tagaan silang burden sa ilang kinabuhi. Ngunit kinabuhi sa mga Hebrews.
Hebrehanon, no, mga Hebrews dito sa panahon, aning panahon na. Pero mga kaigsunan, rewarding kayo iyang pagtuon. That is why nalibre ang tanan. So if you want to experience this, covet the faith of Jochebed. Trust Him. Trust the Lord. Entrust your life to God. Entrust your children to the Lord. Mga igsoon, kamo po mga young people, kanamay young people ani si Miriam, tuman pud mo eh. Tuman. Pag tuman mo ba, na dili sa imong gusto. Pero pag tuman mo sa gisugo sa inyo. Are you listening? Because obedience begins at home. Begins at home gina. Mayon ka nga mutuman ko sa Ginoo, di kay katuman sa imong ginikanan nga nakakita kana. Sa Ginoo na hinuon nga di man siya makita. Amen. Di ka katuman anang nag-utong sa imuha. Di ka katuman anang amahan nimo nga naghago para mabuhi ka. So, start your obedience, train yourself to obey at home. Murag wag yun ni amen nga mga young people ba? Wag yun sila ni amen yun. Kay bawa naman sila sa meaning sa amen. So, ito meaning sa amen? And I agree. I agree. Unya ako na buhaton. I agree. No, nya agi-amen na nako pastor katong bad man bad. Nga si Satan mangingilad. Amen. Nya imo sa nang buhaton. Mangilad sad ka. Ay imo sa nang bana-banaon unsa may imong buhaton. No, ni agree man ka nga bad to, buhaton na nimo. You do what is good. All right? So, karon, young people, utrohon ako. Home is the venue that you can start exercising obedience. Will you do it? Will you do it? Kay sultihan ta mo, there is no other place to learn obedience. Diha ra gyud sa balay. Diha ra sa balay. Asa pa magkalain? Wala na. Mga igsoon. So, thank you, Jochebed, for your courage. And thank you, mothers, all the mothers, kaya naagyon mo yung mga pinagdaanan sa buhay. Na, tinuod, no? Naagyon mo giagian sa kinabuhi nga imo ra sang story ba, your own story, life story, nga dili basta-basta. Unya, atong panahon na, di pa ka believer, ma-differentiate man yun mo kung believer na ka. Kaya naa naman kay kakuptan good. Sa dihang unbeliever pa ka, bisag asa naman ka. Unya, mga manambag ni mo, maniwasay man. Di man manambagay tarong. Maniwasay. Di ba? Oh, grabe na kag problema ko yung tao niya. Dadog ka sa imnanan. Makalimot ka ani. Siyempre makalimot, mapunan man. Nakalimot ka kadyot. No, nakalimot kadyot kay nakatawa man ka kay kaning bino kay bawo na ka binuang guna. So storya binuang, no? Tanang binuang katawa ka nya pagkaugma mga kaigsunan nawasa naman labara sa o napun ang problema. Nya nakagasto pa ka. Nakagasto. So wag gyud ayo. Pero sada naluwas na ka, na may Ginoo madaganan nimo. Na may Ginoo nga nag-ingon, ilabay nako ang imong kabugaton kay tagaan ti ka og yoke nako nga gaan. For my yoke is easy and my burden is light. Exactly nga maoy nahitabo kang Jochebed. Pagkabugata kung siya'y nagpadayog tago mga kaigsunan. Pero gitugyan man niya sa Ginoo, gilabay niya sa Ginoo ang iyang kabugaton, so ang gibuhat sa Ginoo, gipagaan sa Ginoo. My yoke is easy. Unsay kasabutan? Buhian ning bata. And my burden is light. Naa pagkaon, naa pagkay sweldo. Wow. Amen?
easy kaayo ang burden. Ang yoke, easy kaayo. Ang burden, gaan kayo. Di na siya panguyawan. Inighilak sa bata. Wala, gihilak ang bata. Gihilak ang bata. Murag si Mr. Bean ba? Kaya bang sa permirong tago ni mo, kuyawan ka. Sa kaniyang libre na ba? Murag hindi ba? Murag sa manag-uyab nga magtago-tago. Nya sa diyang naminyo na. Na-sound effect da. Sa diyang naminyo na. No, holding hands na. Giro na kay, akin to. Pero sa diyang kuhan, sa diyang uyab pala, tago-tago. Ayaw magtago-tago eh. Kaya ka ng tago-tago nga relasyon, di yun na ligon. Hello? Nga naman, asa kita ligon kung tago na siya? Di ba pag ang pisi, tago na, di nakakasalig kapyot kay maputol na siya? Walay relasyon magdugay kung tago-tago kay wag gyud ligon diha. Mga putol gyud na inyong relasyon. Amen? Ipalig-o na diha sa Ginoo. Tell your parents, make your parents part of it. Tell your pastor, there's a rat running around in my heart. Ingon sa din ang babae, Pastor, there's a butterfly also in my heart. Flying around. Mas maya na mo, manugan mo tinuod eh. Amen? So, muna ang atong nakatunan kang Josephette, mga kaigsunan, mayno sa butterfly o sa ilaga. Pakapin lang to, pakapin. Kay, tinuod man na, make your parents part of your love story. No? Unya, naman kay pastor para magdiyahan ka. Alright? So, salamat ta mga kaigsunan sa panalangin nga gihatag sa Ginoo. Let's bow our heads. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us this wonderful time with you, O God, in your church. And again, thank you for all the mothers that are here. And thank you for the life of Josephette. Ang iyang pagtuo, ang iyang kaisog, Lord. The quality of her love sa iyang anak. I know nga naasay mga mother karon nga susama ang quality sa paghigugma sa ilang mga anak. Nga willing mo sacrifice para lang munindot ang kinabuhi sa ilang anak. And I praise you for that kind of mother, O God, this morning. And thank you once again, dear God, for teaching each and every one this morning. I pray that you will allow us, O God, to keep that lesson in our heart so that moabot ang panahon nga kinanglano namo na ay mapahinumdum namo ang balaang espiritu so that we could do it. Thank you, Lord. And again, ang tanang himaya ang ibalik kanimo, Lord, kadaugan karon in Jesus' name. And please, Lord, bless the invitation this morning. This invitation sa mga inahan, that you will bless them to come to the altar, Lord, today, to communicate with you, O God, to thank you, to honor you, and maybe to ask you, O God, to help them that they could have the faith of Josephette. And I pray, dear God, that you will bless the altar this morning. For your glory, we pray. In Jesus' name. Amen. While your head bowed, eyes are closed, mga igsoon, para sa mga